Kamusta mga kabayan? RJ Ortega po, isang OFW sa Saudi Arabia. Welcome sa panibagong episode ng isa sa mga hakbang ng pag-asenso. Emergency Fund. Ayon sa mga eksperto, ito ang nagsisilbing bakod o safety net ng isang OFW para hindi agad maubos ang ipon kapag may hindi inaasahang mangyari. Kailan ka huling kinabahan dahil may biglang nagkasakit sa Pinas o na-delay ang sweldo mo? Yung pakiramdam na isang bad news lang, back to zero ka na naman? Ito ang perang untouchable. Hindi ito pambili ng bagong iPhone o panghanda sa binyag. Ito ay para sa mga totoong emergency lang. Gaano dapat kalaki? Ang target natin, 3 hanggang 6 na buwan ng iyong monthly expenses. Halimbawa, kung 20k ang kailangan ng pamilya mo buwan-buwan, dapat may nakatabi kang 120k na hindi mo ginagalaw. Mahirap? Oo. Pero isipin mo, kung may ganito ka, kahit anong mangyasi, kampante ka. Hindi ka mapipilitang mangutang na may mataas na interes. Tips para makapagsimula. Magbukas ng hiwalay na account, yung walang ATM kung maaari, para hindi ka matuksong mag-withdraw. Ganyan ang ginawa ko. Magsimula sa maliit, kahit 500 o 1,000 pesos kada sahod, ang mahalaga ay maging habit mo ito. Ipaliwanag sa pamilya, dapat alam nila na ang fund na ito ay para sa break glass in case of emergency lang. Tandaan kabayan, ang pinakamahirap na utang ay yung utang na galing sa gipit. Huwag nating hayaang mawala ang pinaghirapan natin sa isang iglap lang. Sa susunod, pag-usapan naman natin kung paano sasabihin ang no sa mga sobrang pabor. Kabayan, huwag kalimutan i-like, share for more OFW literacy tips. Sabay-sabay tayong umasenso mga kabayan. Kita-kits!